Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng akin pong channel. Muli po ito si Pastor Randy Balangkit na patuloy na nagpapaabot po ng aking pagbati at pangumusta po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsusubscribe po sa aking channel. Sa mga oras po na to ay sa umaga pong ito ay patuloy tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol sa the courtroom of heaven. Ang Diyos po ay meron po siyang hukuman at siya mismo ang makatarungang hukom na kung saan ang bawat isa po sa atin ay hahatulan niya. In fact, the Bible is clearly saying na meron na pong tinatawag judgment ang Diyos, meron na po siyang tinatawag hatol na iginawad po sa lahat po ng mga tao. So tayo po ay dadako po doon. Kasi ang Diyos, tandaan po natin, our God is not only a God of love. Ang Diyos po natin ay hindi lamang siya ay Diyos ng pag-ibig, pero at the same time, ang Diyos po ay, our God is a God who is just. Ang Diyos po natin ay kung baga sa coin po, ang Diyos po is may dalawa po siyang mukha. Ang Diyos po ay pag-ibig at yung the other side ng coin is nagre-repair po yun sa pag-ibig ng Diyos, that God is love. But the other side is God is just. Ang Diyos po ay hukom po siya na hahatulan po niyang tao doon sa lahat ng ginawa po niya. Yung lahat ng mga merit na ginawa ng tao ay meron pong paghatol ang Diyos. Kaya ang Diyos po ay meron po siyang tinatawag courtroom in heaven. Meron po siyang korte sa langit na kung saan ang bawat isa po sa atin ay hahatulan ayon sa nararapat po sa atin. Justice is giving what is due. Ang hustisya po ay ibinibigay po, dito yung tinatawag nararapat. So, dapat ang Diyos po ay siya po yung tinatawag makatarungang hukom na hatol ayon doon sa tinatawag nararapat para sa isang tinatawag akusado. Of course, the court of heaven, makikita po natin na kung saan ay ang korte po ng langit ay ito po yung katotohanan po. There will be a coming judgment, the judgment day of God. The Father is the judge, and yung kaaway po, si Satanas pa, siya po yung tinatawag the accuser. He is the accuser of the brethren according sa Revelation. And the accused is we. Tayo po yung akusado. And of course, merong accuser, merong accused, pero meron pong tinatawag advocate. And sabi ng Bible sa 1 Timothy that Jesus is our advocate. He is the mediator between God and man. Siya po yung tinatawag tagapamagitan. Yun po yung trabaho ng Panginoon. And of course, there is what we call verdict. Meron pong tinatawag hatol. And dalawa lang po yung maririnig natin sa korte na hatol. Is guilty or acquitted. The question is, are you guilty or are you acquitted? So, yun po yung ating pupuntahan. You know what? The verdict of God was already done. According to Romans chapter 6 verse 23, for all have sinned and sabi doon, for the wages of sin, is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi doon, but the wages of sin is death. Meron na pong tinatawag verdict, meron na pong tinatawag hatol ang Biblia, na sinasabi na kung saan ang bayad doon ng kasalanan ay kamatayan. And of course, all of us are sinners, all of us are makasalanan po tayo. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. Because all of us, none of us ay hindi po talagang masasabi na wala po tayong kasalanan. Sabi ng Biblia, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay gumagawa ng kasalanan. Of course, nagkakasala tayo sa isip, sa salita, sa gawa. And we are deserve po na kung saan ay tayo po ay parusahan. Because there is what we call wages. Meron pong kabayaran yung kasalanan. At yung kasalanan ito ay maghahatid po sa atin ng tinatawag yung sentensya, yung verdict is
We are all guilty, dun sa tinatawag pagiging makasalanan natin, at ang hatol sa atin ay kamatayan. Pupunta po tayo sa tinatawag eternal damnation. Tayo po ay mapapawalay sa Diyos walang hanggan, doon sa tinatawag walang hanggang parusa, doon sa tinatawag impyerno. And ang sabi po ng tinatawag John chapter 3 verse 36, ito yung sabi ng John chapter 3 verse 36, na magpapakita po na kung saan ay meron na pong tinatawag verdict, meron na pong hatol sa bawat isa po sa atin. According po sa John chapter 3 verse 36, meron na pong hatol sa lahat ng mga hindi sasampalataya sa Panginoon, ay meron na pong kahatulan. Ang sabi ng nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So, meaning, pag hindi po natin sinampalatayanan ng Panginoon, hindi po natin siya tinanggap sa ating buhay, meron na pong hatol, at yung hatol, meron na pong verdict, at yung verdict na ito ay, sabi rito, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanyang puot ng Diyos. Yung wrath of God, itong wrath of God na ito, yung puot ng Diyos ay maglilid po sa atin doon sa tinatawag eternal punishment. Napupunta po tayo doon sa tinatawag impyerno, dahil doon sa tinatawag wages ng kasalanan natin, doon sa kabayaran ng kasalanan natin. Of course, yung tinatawag the verdict of God, yung hatol po ng Diyos, kaya kailangan po na kung saan ay masatisfy nito yung tinatawag dinidiman ng tinatawag law, ng tinatawag yung tinatawag batas. Earthly courts are governed by law, so is the heavenly court. Kung paano ang tinatawag earthly courts, yung korte po natin dito sa lupa ay may ginagovern po ng tinatawag mga batas, so is the heavenly court. So, ganoon din po yung tinatawag heavenly na tinatawag korte, ang Diyos po, yung hukuman po ng Diyos. So, dapat po yung tinatawag yung hatol, yung verdict is magsasatisfy doon sa tinatawag dinidiman ng tinatawag law. Kaya yung magsasatisfy doon sa tinatawag dinidiman ng law, para sa isang tinatawag akusado, yun po yun, ay talagang nararapat lang na parusahan po tayo kasi makasalanan po tayo. Yung tinatawag korte po dito sa tinatawag sa lupa ay pwede pong ma-acquit ang isang makasalanan, ang isang akusado po. Pag yung huwis ay na-bribe, pag yung huwis ay nasuhulan, pwede pong ma-acquit. Yung tinatawag guilty, nangyayari po yun, pwede pong mangyari yun. Pero of course ang ating Diyos na makatarungang hukom ay hindi po mangyayari yun. He will satisfy the demands of the law, and the satisfying demands of the law, na ang bawat isa po sa atin ay kailangan pong parusahan, at yung sentensya po sa atin, yung verdict po sa atin, ay pupunta pa tayo ng impyerno. However, Jesus, ito yung napakaganda po ng mercy. Pakikita pa natin yung awa po, yung kahabagan ng Diyos. Nang sabi ni John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. You know what? Yung ginawa po ng Ama ay dahil po sa pag-ibig at pagmamahal po niya sa atin. Because the law is demanding to satisfy the demands of the law, na kung saan ang magsasatisfy doon sa tinatawag dinidiman ng law ay dapat, kung sa makasalanan tayo po ay dapat nararapat parusahan po tayo. Yun yung wages ng kasalanan natin. Death, kaya nga merong tinatawag death penalty, kasi yun yung magsasatisfy doon sa tinatawag hinihingi nung dinidiman ng kautusan ng batas, na ang isang makasalanan, pag napatunayan ka, deserve ka doon sa tinatawag hatol na nararapat para sa iyo. And tayo po ay ganun po yung kalagayan po natin. We are deserved po na kung saan ay parusahan po at mapunta po tayo sa tinatawag impyerno. Napakabuti po ng Diyos. Instead, ang ginawa po ng Panginoon, ang ginawa po ng Diyos,
ay isinugo po niya ang kanyang anak, ang Panginoong Kristo. And you know what ang ginawa po ng Panginoon? Jesus takes the sinner's place. Kinuha po ng Panginoon yung sinner's place na tayo po yun. Tayo po yung, alam mo yun, parang sa korte po ay nandoon po tayo na kung saan ay we found guilty, beyond unreasonable doubt. And ako po ay nandun sa tinatawag sa korte at ako po ay naakusahan ng kung saan ay talagang totoo naman na ginawa ko yung mga kasalanan niya. Doon po yung tinatawag ang accuser of the brethren, na habang nandun po ako ay dinidemand nung law, satisfy na gustong isatisfy nung tinatawag nung batas, dinidemand nito na kung saan ako po ay bilang makasalanan ay nararapat lamang na parusahan. But you know what? Ang nangyari po ay habang ako po ay hahatulan dun sa tinatawag nararapat na parusa para sa akin, ako po ay mamatay, meron pong isang personan, ang sabi po niya ay instead na ako po ang dapat mamatay, ako po ang dapat mamatay doon sa tinatawag penalty doon sa kasalanan na ginawa ko, ay yung persona po na to ay by the person of Jesus Christ takes my place, yung lugar ko, takes the sinner place, yung lugar po ng isang makasalanan na katulad ko po ay kinuha po ng Panginoon yan. So instead na ako po ang dapat mamatay dahil dun sa kasalanan na ginawa ko, ay sinabi po ng Panginoon, ako na lang ang mamamatay sa lugar ni Randy. Instead si Randy ang dapat ipako dun sa cross, instead si Randy ang dapat iselyo elektrika, siya yung dapat ilital injection dahil siya yung makasalanan, ay instead na siya, ako na lang. Sabi ng Panginoon, Jesus takes the sinner's place. Yun po yung ginawa ng Panginoon, na siya po yung kumuha ng lugar po natin, na tayo po ang dapat deserve po ng mamatay, dapat deserve na parusahan dahil makasalanan po tayo. Ang ginawa po ng Panginoon, siya po yung nagiging substitute po para sa atin, na kung saan ay pinili po niya na kung saan siya po yung mamatay sa lugar po natin. Kasi yung hinihingi, yung dinidemand ng batas, ng kautusan, na kailangan maparusahan, yung magsasatisfy doon sa tinatawag batas, doon sa tinatawag law, yung dinidemand na kung saan ay parusahan dapat yung makasalanan, ay ginawa ng Panginoon in order to satisfy the law na dinidemand dito, ay inako po ng Panginoon ang kasalanan po natin. Kaya ang kalagayan po natin ngayon, mga kapatid, ay dahil sa kamatayan po ng cross, sa kamatayan po ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, siya po ay namatay para sa atin, ay sinatisfy po ng Panginoon yung dinidemand ng law. In order po for us to receive what we call justification, ang pagpapawalang sala. Sa tinatawag sa korte, you can hear the two words, then yung isang akusado ay maririnig po niya yung dalawang tinig na the very powerful po yung dalawang tinig na to. It's either he or she is guilty, or he or she is acquitted. Yung pinakamatindi, pinaka-intense doon sa korte, ay yung magbabasa na ng hatol na ikaw, Mr. De La Cruz, Mr. So-and-so, ay napatunayan sa hukuman na ito. Yun yung pinakamabigat na maririnig mo. And sasabihin sa iyo na you are guilty beyond unreasonable doubt. Yun yung problema. Pero napakaganda pa po kung saan ay maririnig po natin na sasabihin, yung hatol po is we are acquitted doon sa tinatawag kasalanan na yan. And of course, yung tinatawag elemento ng tinatawag pagpapawalang sala, ng tinatawag justification, is dapat papasok sa tinatawag forgiveness, absence, and removal of guilt. Kaya nga, sa isang kaso po ay dapat pag ikaw ay kinasuhan po, kailangan ma-remove po yung tinatawag kaso na yun. Kailangan tanggalin po kasi magiging record po sa iyo yan.
no? Na anytime po, pag mayroon kang record doon sa tinatawag doon sa kaso na yun, ay pwede kang hulihin, pwede kang ikulong. And of course, hahanapin doon sa tinatawag the law demands to satisfy it. Natural na dapat kailan din yung tinatawag guilt na yun doon sa ginawa mo, dapat tanggalin po yun. Kaya doon papasok sa tinatawag justification po natin sa langsala po natin yung forgiveness and sins. And then, hindi pa ninyo alam na ang Panginoon po ay pinatawad ng mga kasalanan na pag po ang kasalanan na we acted already because Jesus satisfied the demands of the Lord Jesus. The sinner's place, Jesus takes our place below the cross 2,000 years ago. Namatay pang Panginoon para bayaran ng kasalanan. Client po na nagiging daan upang ikaw ay magkakaroon ng justification. Kaya sabi in verse 1, there is now no therefore the condemnation to who is in Christ Jesus. Pag nasa Panginoon ka na, wala na condemnation, hindi ka nahatulan kung nasa Panginoon ka. Ang basis po ng justice sa pamagitan ng pagsampayan natin, buwan ng Panginoon, doon po testify. We arrive, we put our faith sa Panginoon. Then doon sa ginawa ng Panginoon na yung kasalanan natin sa pamagitan ng kanyang yung tinatawag kamatayan doon sa natin ay yun po yung makaalis dun sa tinatawag magkaalis ng guilt na meron po tayo and patawad doon sa kasalanan po natin. Kung ito ay ayun po na naging mali natin ng mga salits, the only thing, isang bagay lang po yung sa atin ay sa pamamagitan po ng pagsampalataya natin doon sa ginawa o na siya po ay namatay sa atin. Jesus takes her place, the sinner's place. He pays the penalty in full po na kung saan yung penalty na to ay binayaran po niya. Find the demands of the Lord na kung saan ay po yung isang makasalanan na hatulan ng kamatayan. At yun yung sinasabi ng batas na kung saan ay nararapat ng isang makasalanan ay hatulan po siya na nararapat para sa kanya. Yung justice para pero alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon ay siya po yung namatay para sa atin. Binayaran po niya yung kasalanan po natin sa pamagitan ng kanyang kamatayan na sinatisfy po niya yung dinidiman ng law na kung saan ay deserve po na dapat mamatay yung makasalanan. And siya po yung nagbayad. Ang kinakailangan gawin po natin ngayon in order for us to receive the forgiveness of God, yung pagpapatawad po ng Diyos, yung justification praise, and removal of His guilt is yung tinatawag pagsampalataya po natin sa Panginoon. Pagkilala po na kung saan siya pong namatay para sa atin. Kasi pag ginawa po natin yun, sabi ng Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation to the souls in Christ Jesus. Wala na pong kahatulan, wala na pong paghahatol. Pero mangyayari po yun sa pamamagitan ng pagsampalataya natin. Pero kung hindi, sabi ng John chapter 3 verse 36, meron ng tinatawag kahatulan po sa atin kung hindi natin tatanggapin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos para po sa atin. Parang ganito lang yan. Yung kaligtasan ay ibinibigyan ng Diyos free. Libre. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you are being saved. For by grace, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay naligtas kayo. Tapos na po yung kaligtasan natin. Natangkapin na lang natin kasi ginawa na ng Diyos yung kanyang parte. Ang paraan ng kaligtasan pagliligtas sa pamamagitan ng pagtanggap. For by grace you are saved through faith, sa pamamagitan ng ating pagsampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man sa inyo. It is not by our own merit, yung mga merit na ginagawa natin para maligtas tayo. Hindi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, kaya siyang nagbayad ng kasalanan po natin, namatay po siya para sa atin. At ang kailangan gagawin natin ay tatanggapin natin
For God so love the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay na po ang Panginoon. At yung response natin dahil ibinigay, itanggapin po natin. Yung sabi ng Biblia ay sa lahat po ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. The only thing na kung saan ay matatanggap po natin yung pagliligtas na po ng Diyos, yung justification na nararapat para sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap at pananalig, pagtanggap at pagsampalataya doon sa ginawa ng Diyos para sa atin. When Jesus, yung ang Panginoon ay nakalipas siya doon sa cross ng Kalbaryo, sabi niya ay, it is finished. Tapos na. Yung nire-require, yung hinihingi ng kautusan ng batas na kung saan ay ang isang makasalanan ay deserve po na mamatay, ginawa ng Panginoon. Mamatay po siya para sa atin. Ang kinakailangang gawin po natin ngayon ay sampalatayan ng ginawa ng Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, kung nais mong tanggapin yung tinatawag pagpapatawad ng Diyos, nais mong ma-acquit doon sa tinatawag punishment ng kasalanan ng tayo, tanggapin po natin yung tinatawag justification ng Diyos, pagpapawalang sala ng Diyos. Tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buhay. Ako po mananalangin at kung nais mong tanggapin yung pagliligtas na gagawin sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya doon sa ginawa ng Panginoon, ay pwede kang sumubay sa aking panalangin. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Hinihiling ko po, Panginoon Lord, na ako po'y patawarin niyo sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po lahat ng nagawa kong mga kasalanan at kinikilala ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kung saan ay mahabagin na isinugod ng iyong butong na anak upang mamatay sa aking lugar. Deserve po ako na tanggapin yung parusa na narapat para sa akin. Pero napapasalamat po ako na kung saan aking nalaman, Jesus takes my place. Kinuha ng Panginoon yung lugar ko na kung saan siya namatay. Siya po yung nagbayad ng penalty ng kasalanan na meron po ako. Namatay po siya para sa akin. Sa mga oras po na to ay aking binubuksan ng aking puso, tinatanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy kang manahan sa aking buhay, Panginoon, at patuloy mo akong pagharian sa aking buhay. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa lahat po ng tumanggap at tumanggap po sa Panginoon sa umagang ito, hindi lang tumanggap na nalig, sabi ng Biblia, ay pinagkalooban ng karapatan ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, sa umaga pong ito, ay congratulations po. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoon ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sa mga oras na ito, ikaw ay anak na ng Diyos, and dahil anak ka na ng Diyos ay meron kang bahagi doon sa mga pangako ng Diyos. Katulad ng isang anak na meron siyang tatay na kung saan tatay niya ay, of course, iniisip ng tatay doon sa anak niya yung mga mabubuting bagay na deserve para doon sa anak niya. Ganun din po yung kalagayan natin dahil anak tayo ng Diyos. Napabilang tayo sa pamilya ng Panginoon ay yung lahat ng mga mabubuting bagay na nais ng Diyos ibigay po sa atin ay deserve po na tanggapin natin, ay pwede po natin tanggapin dahil meron na po tayong relasyon sa Panginoon. Kailangan gawin natin magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod at pagkilala sa Panginoon. So, how I wish and pray na ikaw ngayon na nanonood sa video na to at ginawa mo yung part mo, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ay patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya at patuloy mong hanapin ang kalooban ng Diyos sa buhay. Salamat sa pagtunghay mo sa tinatawag sa channel na to, and patuloy kang mag-subscribe sa channel ko para mas ma-update ka pa sa mga videos na i-upload ko sa mga susunod. And kindly share this video doon sa mga kaibigan mo o sa mga tao na nangangailangan din ng kaligtasan. Maraming salamat sa umagang ito. Ang Diyos ang patuloy na magpala po sa inyo. God bless po sa inyo. Hanggang sa muli po. Masama ba ang pagkakaroon ng idolo? Yan yung tatalakayin natin sa video na ito. Pag sinabi kong idol, meron pong dalawang meaning.